Sa pelikulang Daylight ni Sylvester Stallone, 30 taon ang nakaraan noong 1996. Sa pelikulang ito ay nagkaroon ng malaking aksidente sa mahabang lagusan ng kanilang syudad. Ang ganitong trahedya ang dahilan kaya hindi makalabas yung mga naging biktima nito. Yung mga victims ay nasa gitna ng dilim, gitna ng usok, at tumataas na tubig na banta sa kanilang buhay. Pero sa pamamagitan ng karakter ni Stallone na may alam para mapuntahan ang lugar ng gusali kung saan lumalabas yung maruming hangin at gayon pumapasok yung sariwang hangin, ay may mga naligtas sa kanila. Bagamat marami pang mga mahalagang detalye sa pelikulang ito, subalit magandang pansinin na may mga naging palatandaan para makalabas sa mga biktima sa lagusan. Ito yung dahilan kaya nakaligtas yung mga survivors. Muli nilang nakita yung araw at naiwasan nila yung kamatayan. Natural lamang ang malaking pasasalamat ng mga natirang survivors sa pelikula dahil sa kanilang lubusan na pagkaligtas na unti-unti sa kanilang binigyan ng pag-asa sa magitan ng mga palatandaan kung saan sila makakalabas. So may ganun tayong maobserbahan sa pelikula. Sa mas dakilang pangangailangan ng sangkatauhan para sa walang hanggang kaligtasan na dapat higit na ikagalak ng mga mananampalataya, ang liwanag ng biyayang ito na mararanasan lamang sa Panginoong Hesukristo ay binigyan din ng pag-asa kahit pa sa lumang tipan, sapagkat may mga anino, may mga kopya para sa tutuparin niyang mas dakilang gawain bilang tunay na tagapamagitan. Ito yung layunin ng manunulat sa bahagi ng talata na ating pag-aaralan. Tayo ngayon ay nasa Kabanata 8 na ng Hebreo, kaya buksan po natin yung ating mga Biblia. Hebreo, Kabanata 8, talata 1 hanggang talata 6. Ito po yung ating pag-aaralan sa umagang ito. Sinasabi po ng salita ng Diyos, ngayon ang pangunahing bagay na aming sinasabi ay ito, mayroon tayong gayong pinakapunong pari na nakaupo sa kanan ng trono ng kamahalan sa kalangitan, isang ministro sa santuario at sa tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao, sapagkat itinalaga ang bawat pinakapunong pari upang maghandog ng mga kaloob at ng mga alay, kaya't kailangan din namang siya'y magkaroon ng kanyang ihahandog. Kaya't kung siya'y nasa lupa, hindi siya maaring maging pari, sapagkat mayroon ng mga paring naghahandog ng mga kaloob ayon sa kautusan. Sila'y naglilingkod sa anyo at anino ng makalangit na santuario, sapagkat si Moises ay binalaan ng Diyos nang malapit na niyang itayo ang tabernakulo. Tiyakin mo na iyong gagawin ang lahat ng mga bagay ayon sa huwarang ipinakita sa iyo sa bundok. Subalit ngayon nagtamo si Kristo ng ministeryong higit na marangal, yamang siya'y tagapamagitan sa isang higit na mabuting tipan na pinagtibay sa higit na mabubuting pangako. Ito po ang salita ng Diyos. Ang ating talata ay ang sentral na pagtuturo ng manunulat dito sa Hebreo. Nakita natin sa unang talata yung kanyang binanggit, pangunahing bagay na aming sinasabi. Yung termino na pangunahin dito sa nilagay ng manunulat ay may kahulugang pinakamahalagang punto. So sinabi yun ng manunulat dito sa ating talata. At ito yung tumutukoy sa pagiging punong pari ni Kristo. Ito ay salita na hinango sa salitang ulo sa Grego na pinakamahalagang bahagi ng katawan
na nagkokontrol sa ating pisikal. Kaya yung katotohanan ng pagiging punong pari ni Jesucristo, sentro iyan ng aklat ng Hebreo. Gayon din, ang salitang pangunahin ay matatagpuan nating ginamit sa Bagong Tipan para sa kahulugan ng kabuuang halaga. Yan yung binanggit sa Gawa chapter 22 verse 28. Sapagkat kapag pinagsama-sama natin yung mga katotohanan patungkol sa ating pananampalataya, ang kabuuan nito ay may kinalaman sa pagiging pinakapunong pari ni Jesucristo. Napakahalaga ng katotohanan na ito sa Kristyanismo. Nasa ilalim ng katotohanan ito yung mga paniniwala para sa ating pananampalataya, para bigyan ng katiyakan yung ating kaligtasan. Hindi yan mula sa ating mga sarili, hindi yan mula sa ating mga magagawa, kundi sa pamagitan niya na tunay na pinakapunong pari magpakailanman. Kaya sa mga nakalipas na talata, naging mahaba yung ating pag-aaral sa paksa na ito. Pinakita yung panunungkulan ni Jesucristo bilang punong pari. Inihambing siya sa mga Levita, hinambing siya kay Aaron sapagkat pinapakilala na si Jesucristo lamang ang karapat-dapat na maging tagapamagitan ng mga makasalanan sa presensya ng Diyos. Kahit ikumpara natin ito sa nakaraang talata na ating pinag-aralan, in comparison sa mga paring Levita sa lahi ni Aaron, si Jesucristo ay mayroong buhay na hindi mapupuksa. Si Jesucristo, ang kanyang panunungkulan ay magpakailanman sapagkat may panunumpa dito ang Diyos. Iyon yung panunungkulan ng Panginoong Jesucristo sa pagiging pinakapunong pari. Subalit patuloy yung sentralidad ng pagiging pari ni Jesucristo sa mga darating na kabanata ng aklat na ito. At ito naman ay tungkol sa higit niyang ministeryo. So yun yung pagtutuunan ng mga susunod na pagtuturo ng manunulat. Hindi lamang may karapat-dapat na katangian si Jesucristo sa pagiging tagapamagitan, kundi mayroon din siyang mas dakilang tungkulin bilang tunay na tagapamagitan, hindi kagaya ng sistema sa Lumang Tipan at hindi nila ito kayang tuparin. Sisimulan itong talakayin ng manunulat dito sa ating talata, kaya magbibigay siya ng mga mahalagang paksa dito na kung saan patuloy niyang tatalakayin sa mga susunod na kabanata. Dahil para maunawaan yung garantiya ng ating kaluwalhatian, dahil sa Kanya na mayroong dakilang posisyon at otoridad bilang tagapamagitan, hindi lamang mahalaga na maunawaan yung kanyang posisyon. Mahalaga na maunawaan yung kanyang tungkulin, yung kanyang gawain, yung kanyang ministeryo. Dapat nating maunawaan yung mahalagang katotohanan na ito para maging matibay tayo sa katiyakan na ang kaligtasan ay matatagpuan lamang sa Panginoong Jesucristo. Kaya mula dito, iniiwan ko sa inyo ang mensahe. Si Jesucristo ang ipinapakilala ng mga katotohanang natupad para sa higit na tungkulin ng tagapamagitang walang hanggan. Minsan pa, si Jesucristo ang ipinapakilala ng mga katotohanang natupad para sa higit na tungkulin ng tagapamagitang walang hanggan. Kahit iyan ang ating tingnan sa salita ng Diyos, tayo ay itinuturo sa ating Panginoong Jesucristo. Yung pagkukumpara na ginawa ng manunulat sa pagitan ni Jesus at ng mga Levitang pari ay hindi lamang pagsasalungat. Bagamat napakahalaga niyan para itanggi sa kanila at talagang malinaw na itatag na ang tanging tagapamagitan para ipagkasundo tayo sa Diyos ay si Jesucristo. Kaya may pagsasalungat sa paghahambing ng manunulat. Subalit mahalaga din na maunawaan natin na mayroong kahalagahan ang sistemang ito sa Lumang Tipan.
Kasi yung Diyos yung nagtatag nito. Hindi ito mali. Mahalagang makita natin yung kahalagahan ng posisyon ng mga Levitang pari at ng kanilang tungkulin na kung saan ginamit ng manunulat bilang mga anino na nagkaroon ng katuparan sa Panginoong Hesukristo. Sa panahon ng dating revelasyon ay inihahanda at itinuturo ng ganitong sistema ang mga tao sa darating na tunay na tagapamagitan. May ganyang kahalagahan yung sistemang ito sa lumang tipan na mahalaga nating maintindihan. Ipinakita ang higit na panunungkulan ni Hesukristo mula sa mga katotohanan ng mga Levitang pari sa lumang tipan. Yan yung ating pinag-aralan. Ngunit kahit ang mga higit na tungkulin ng tagapamagitan na si Jesus ay ipinapakilala din sa mga mahalagang gawain na ginampanan ng mga Levitang pari. Tingnan natin ang katotohanan na ito. Ang higit na tungkulin ng tagapamagitan kung saan patuloy na magtuturo sa atin na matatagpuan lamang sa Panginoong Hesukristo. Ibubuod ko yung ating talata sa dalawang katotohanan. Ang una, mga katangian ng dakilang tungkulin, at ikalawa, ang pundasyon ng dakilang tungkulin. Pansinin natin yung una, mga katangian ng dakilang tungkulin, sapagkat nagbigay mismo ang manunulat ng mga detalye sa higit na ministeryo ng Panginoong Hesukristo. Hindi iyan matutumbasan ng mga Levitang pari sa lumang tipan. Ipinakita ang paglilingkod ni Kristo sa langit na siyang tunay na santuaryo sa presensya ng Diyos. Sinasabi ng ating talata, ito yung tunay na tabernakulo. Ito ang makalangit na santuaryo, doon naglilingkod ang Panginoong Hesukristo. Subalit ipinakita din yung sakripisyo na mahalaga sa gampanin ng isang punong pari. Muli, pinaalala ito ng manunulat na si Kristo ay nag-alay ng sapat at isang beses na sakripisyo nakatanggap-tanggap sa kamahalan sa langit. Ipinakita diyan yung pamilyar na detalye sa atin, yung postura ni Hesukristo, nakaupo sa kanang trono ng Ama, na sumasalungat sa postura ng mga Levita sa kanilang paglilingkod na sila ay nakatayo dahil paulit-ulit yung kanilang paghahandog. At gayon din, hindi na kailangang ulit-ulitin ang mensanang sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo dahil ito ay sapat at ang tanging handog sa katubusan ng ating mga kasalanan. Kaya't mula diyan ang mga kailangan na tungkulin para magkaroon ng biyaya ng kaligtasan ay tinupad lahat ng tagapamagitan na si Jesus. Yan yung mahalaga nating maintindihan sa mga detalye na ito na binigay ng manunulat. Sa presensya ng Diyos sa langit, na kailangan ng tagapamagitan na hindi kayang abutin ng mga Levitang pari, naroon si Hesukristo. Ang panunungkulan ng mga Levitang pari ay para lamang sa tabernakulo na ginawa ng kamay. Panandalian lamang silang itinatag ng Diyos bilang kopya ng paglilingkod sa kanyang tunay na santuaryo sa langit na magagawa lamang ng Panginoong Hesukristo. Mayroong ganitong higit na realidad kahit pa sa mga dakilang relihiyosong gawain na itinatag ng Diyos sa lumang tipan. Mahalagang makita natin yung kahigtan ng Panginoong Hesukristo kahit sa aspetong ito. Pansinin natin sa lumang tipan, kahit sa tinapos na dakilang templo na itinatag ni Solomon sa kanyang panahon, mismo sa kanyang panalangin, inaamin niya
na hindi nito matutumbasan yung dakilang presensya ng Diyos sa langit. Ganon kadakila yung makalangit na sanktuaryo at mayroon tayong pangangailangan sa tagapamagitan doon. Kaya si Kristo, wala siya sa salin lahi ni Aaron. Kasi si Aaron at kanyang mga salin lahi ay mga tagapaglingkod para sa tabernakulo na gawa ng kamay. Kaya hindi natin matatagpuan yung salin lahi ni Jesucristo kay Aaron. Sa halip, pinakita sa atin na yung kanyang pagkapari ay ayon kay Melchizedek, na kung saan mas higit na dakila kaysa sa kautusan ng salin lahi. At gayon din, mayroon siyang gampanin na kung saan hindi kayang tuparin ng iba bilang tanging tagapamagitan sa kaligtasan. Hindi magmumula sa tabernakulo na gawa ng kamay ang gawain ng Diyos para sa kaligtasan. Kasi kahit ang tabernakulo sa lumang tipan ay apektado ng mansa ng kasalanan. Kahit basahin natin yung lumang tipan, mayroong purification ritual para sa tabernakulo. Kasi kahit ang gayong relihiyosong lugar ay nababahira ng mansa ng kasalanan. Gayon din, taglay ng relihiyosong lugar na ito, ang pagbabago na kung saan apektado ang lahat ng sangnilikha. Darating ito sa pagkasira. Darating ito sa kabulukan. Sapagkat ito ay nasa ilalim ng sangnilikha. Kaya hindi matatagpuan yung gawain ng kaligtasan sa tabernakulo na gawa ng kamay. Subalit, mayroong ministro sa kalangitan. Siya ay si Jesucristo na higit ang paglilingkod kumpara sa mga Levitang pari. Meron tayong tagapamagitan sa makalangit na sanktuaryo. At gayon din kumpara sa hindi natatapos na paghahandog ng mga Levitang pari. Muli si Kristo isang beses lamang at katanggap-tanggap sa Diyos dahil ang halaga nito ay walang hanggan. Yan ang sakripisyo ng tanging tagapagligtas. Realidad yung katotohanan at tungkulin ni Jesucristo na katuparang ipinapakilala ng mga sistemang lilipas na mga anino nito sa lumang tipan. Kaya bagamat may mga limitasyon ng ganitong sistema, dapat makita natin pa rin yung kahalagahan nito na sila ay tinatag bilang kopya ng tunay na tungkulin para magkaroon ng biyaya ng kaligtasan kung saan tunay na matatagpuan na tinupad ng gawain ni Jesucristo. May mga propesyon na kilala sa magitan ng kanilang uniforme. Yung mga pulis, mga sundalo, alam natin yung kanilang propesyon dahil sa kanilang uniforme. Kahit maging yung mga doktor at yung kanilang mga nurse, alam natin na sila ay gayon yung propesyon dahil sa kanilang uniforme. Subalit may mga pagkakataon, kahit hindi nila suot yung kanilang uniforme, dahil sa tawag ng kanilang tungkulin, makikilala natin yung kanilang propesyon dahil sa kanilang gawain. Kung sa propesyon pa lamang ng sanlibutan, may ganitong pagkilala sa masigit na gawain ng kaligtasan. Hindi lamang natin makikilala na tagapamagitan si Jesucristo dahil sa kanyang posisyon. Makikilala natin siya bilang tanging tagapamagitan kahit sa kanyang tungkulin. Yun yung binibigyan ng diin ng manunulat. Kaya magpakatibay tayo sa pananampalataya sa pamamagitan ng katotohanan ng tungkulin ni Jesus na ginawa para sa atin. Kung ikaw ay mananampalataya,
mahalagang bigyan mo ng realisasyon sa iyong sarili itong napakadakilang gawain ni Hesukristo na hindi kayang tumbasan ninuman kahit na mga punong pari sa lumang tipan. Dahil sa mga pisikal na nakikita natin, sa mga pisikal na nararanasan natin, maaring kabilang tayo sa bumabaliwala ng biyaya ng kaligtasan. Mayroong ganyang kalagayan. At napakahalaga ng biyaya ng kaligtasan, hindi po ba? Sapagkat aanhin mo yung mga bagay sa sanlibutan kung mapapahamak ang iyong kaluluwa. Yan yung salita ni Hesukristo. Kahit hindi tayo tumalikod sa pananampalataya, sometimes binabaliwala natin yung kaligtasan sa pag-aalis sa ating buhay ng sentralidad ng Diyos. Nagkaroon ng ibang sentro yung ating buhay. Siguro yung ibang mga tao na malapit sa atin, yung ating edukasyon, kalusugan, propesyon, may mga tamang lugar ang mga biyaya na ito. Pero hindi sila kapalit ng Diyos. Dahil sentro dapat ng ating buhay ang Panginoong Hesukristo. Huwag kang magpabaya sa mga kompromiso sa iyong buhay pananampalataya. Dahil gano'n mang kaliit yung mga kompromiso, ang kasalanan ay corrupting. Dadalhin ka niyan sa mga matitinding kasalanan. Dadalhin ka ng mga kompromiso sa uri ng buhay na sira ang patotoo. Kahit mananampalataya. Gayon kahalaga yung ating pinag-uusapan sa pagbibigay ng importansya sa ating kaligtasan dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. May ganitong kompromiso yung mga orihinal na mambabasa. In-entertain nila sa kanilang isipan, maaring maging kapalit ni Jesus ang mga Levitang pari at sinaway sila ng manunulat. Sapagkat dapat nating buksan yung ating mga spiritual na paningin sa mga bagay ng salita ng Diyos na nagpapakilala ng mga higit na realidad kaysa sa mga bagay ng sanlibutan. At kung ito'y gagawin ng mga orihinal na mambabasa, iisang tabi nila kahit ang dakilang tabernakulo. Iisang tabi nila kahit yung mga dakilang pari ng lumang tipan at ng kanilang panahon upang itanghal lamang ang Panginoong Hesukristo. Gayon karapat dapat si Jesus na maging sentro ng ating buhay bilang mga Kristiyano. Kaya may mga bagay man na wala sa atin. May mga pangarap man tayong mahirap abutin. Ngunit hindi dapat maging dahilan ng mga bagay na ito para magkasala tayo laban kay Hesukristo. At alalahanin natin na mayroon tayong higit dahil sa kaligtasan, kahit sa mga pinagsama-samang mabubuting bagay ng lumilipas na sanlibutan, ganun kadakila yung biyaya na ipinagkaloob sa atin ng Diyos dahil sa ginawa ni Hesukristo. Napakadakila ng biyaya na magkaroon tayo ng kaugnayan sa Diyos. Napakadakila ng biyaya na tawagin tayong mga tao ng Diyos. Na tayo'y magkaroon ng buhay na walang hanggan, may katiyakan na kanyang pananatilihin at makakasama niya magpakailanman. Kulang pa ba yan? Hindi, sa halip ang tugon natin, ang Diyos ang dapat maging sentro ng ating buhay. Tumatawag ito, mga kapatid, ng katapatan sa atin. Kaya mahalaga na lumalim tayo sa kaalaman at pagbibigay realisasyon sa ating mga buhay ng ginawa ng Panginoong Hesukristo para sa atin. Isa sa mga Puritans na kung saan nagturo
ng malalim patungkol sa katotohanan ni Hesukristo ay si John Flavel. May mga sinulat siya para dito, may mga pangangaral siya sa paksa tungkol sa Panginoong Hesukristo. At maintindihan natin yun. Kasi sila ay nasa gitna ng matinding oposisyon sa pananampalataya. Si John Flavel at yung kanyang kongregasyon, sila ay nagkakatipon kahit sa kagubatan. Dahil pinagbawal ng batas yung mga hindi nagkompromiso sa Church ng England. At dahil doon bumalik si John Flavel sa napakahalagang katotohanan tungkol kay Hesukristo. Para hikayatin niya yung kanyang kongregasyon magpatuloy sa pananampalataya hanggang wakas. Para hikayatin niya yung kanyang sarili maglingkod ng matapat kay Hesukristo hanggang wakas. Gusto kong sabihin yung sinulat ni John Flavel sa Fountain of Life Open. Ito yung kanyang hamon. Hindi ba't ang bawat sugat ni Kristo ay isang bukas na bibig na sumasamo para sa higit pang kabanalan, higit na paglilingkod, at higit na bunga sa iyo, o ano pang makakaantig sa iyo at pupukaw sa iyong pananampalataya kung hindi ito. Kaya mahalaga na hindi maging malamig ang ating mga damdamin, mababaw yung ating pag-iisip sa napakadakilang tungkulin ng tanging tagapamagitan para sa ating kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. May makatangian ng dakilang tungkulin. Subalit sa maikling oras, samahan niyo ako sa ikalawang bagay na mahalagang sinabi ng manunulat na patuloy din niyang tatalakayin sa mga susunod na talata at kabanata, ang pundasyon ng dakilang tungkulin. Idinagdag ito ng manunulat dahil merong dahilan bakit higit ang tungkulin ng tunay na tagapamagitan. Sinabi ng manunulat sa ating talata, ministeryong higit na marangal ni Kristo. At bakit daw gayon ay dahil sa uri ng tipan na siya ang tagapamagitan. Kaya may higit na tungkulin. Mayroong mas mabuting tipan. And by the way, kahit federalist naman at classical, maiintindihan yung aking sinasabi. Wala akong patutunguhan o kontrobersiya sa aking pangangaral. Huwag kayong mag-alala. Merong mas mabuting tipan na may mas mabubuting mga pangako. Kaya may mas higit na tungkulin. Yun yung diwa na kung saan iniligay ng manunulat. Bagamat may mga dakilang resulta sa tungkulin ng Panginoong Hesukristo, subalit ang binibigyang pansin ng ating talata ay yung dahilan bakit higit ang tungkulin ng tagapamagitan na si Jesus. May mas dakilang tungkulin ang tagapamagitan para sa mas mabuting tipan ng Diyos. May mga mabubuting pangako na matatagpuan sa darating na mas mabuting tipan in the Old Testament. At hindi ito magagawa ng mga tagapamagitan sa lumang tipan. Kahit ng mga Levitang pari, hindi nila kayang i-achieve yung mga mabubuting pangako ng mas mabuting tipan na darating. Ang mga tungkulin na itinatag sa panahon ni Moises para sa paglilingkod ng mga Levita, hindi sila makapagbibigay ng ganap na kapatawaran sa kasalanan kahit paulit-ulit ang kanilang sakripisyo. Gayon din, ang mga tungkulin na ito sa sistema ng mga Levitang pari ay hindi makapagbibigay ng pagbabago ng puso na kung saan nakasulat ang utos ng Diyos. Subalit kung paanong mayroong makalangit na sanktuaryo
sa presensya ng Diyos na nagbigay ng kahalagahan sa tabernakulo ng lumang tipan, mayroon ding matutupad na higit na tungkulin para sa mas mabuting tipan na siyang nagbigay ng kabuluhan sa mga tungkulin na mga pari sa lumang tipan na mga anino ng katuparan na gagawin sa hinaharap ng Panginoong Hesukristo. Hindi mali ang mga bagay sa lumang tipan sapagkat ang Diyos ang nagtatag sa kanila, subalit ang mga ito ay hindi permanente bilang mga anino at kopya lamang na lumilipas kapag dumating na ang katuparan. Mayroong mas mabuting tipan na may mas higit na tagapamagitan na gumanap ng mas dakilang tungkulin sa santuaryo ng langit at sa pamamagitan ng kanyang dugo ay nagbigay ng katiyakan sa mabubuting pangako ng bagong tipan. Sa arkitektura, yung plano nito ang nagbibigay otoridad para sundin sa pagtatatag ng gusali. Hindi ito basta pwedeng baguhin. Hindi ito basta pwedeng baliwalain. Dahil yung sukat ng mga materyales, yung sukat ng semento at iba pa ay iginuhit para tiyakin na may iwasan ng trahedya, hindi guguho ang gusali. Kaya napakahalaga ng arkitektural na plano. Kung ito ay babaliwalain, maaring magkaroon ng liabilities at penalties sa batas. May matatagpuan tayong ganitong katotohanan sa ordinaryong pagtatayo ng gusali. Nais kong gawing halimbawa upang maintindihan natin na mayroong higit na mabuting tipan na siyang pundasyon ng mas higit na tungkulin ni Hesukristo. Kaya muli, mga kapatid, magpakatibay tayo sa pananampalataya sa magitan naman ng katotohanan ng biyaya sa panahon ng katuparan. Alalahanin mo din ito. At tayo ay sama-samang magpakatibay sa pananampalataya sa ating panahon. Kung yung bayan ng Diyos sa panahon ng mga anino at kopya ay natagpuan sa katapatan nila sa Diyos dahil hinahantay nila yung katuparan ng mas mabuting tipan. Ang ating panahon ngayon, yung katuparan nito, yung pagdating ni Hesukristo, yung kanilang hinihintay, na mayroong dakilang sakripisyo, mayroong makalangit na paglilingkod sa santuaryo ng Diyos. Kaya yung mga pagpapala ng mas mabuting tipan, ay mayroong katotohanan na nararanasan ng mga mananampalataya ngayon. Realidad ang mga dakilang pagpapala na ito para sa ating pananampalataya na tumitiyak ng ating pananatili hanggang sa wakas. Kaya isabuhay natin yung katatagan sa pananampalataya sa magitan ng pag-asa sa biyaya ng Diyos. Mas higit ito sa ating panahon. Kaya tayo ay dapat maging matatag sa pagsubok, hindi pagtalikod. Dapat tayong maging matatag laban sa mga tukso ng kasalanan, hindi paggawa ng kasamaan laban kay Kristo. Dapat maging matatag tayo sa pagsunod sa Diyos, hindi pagsuway.
Dahil hindi tama na daigin tayo sa buhay pananampalataya ng mga banal sa lumang tipan. Dahil nasa mas higit na realidad tayo ng gawain ng Diyos sa pagliligtas. Kaya mahalagang bigyan natin ng refleksyon ito. Ipinapakilala ito sa atin ng Diyos mula sa Kanyang salita para pakinggan natin, para pahalagahan natin, para iangkop natin yung ating mga buhay sa katotohanan ng Diyos. Kung tayo ay nasa panahon ng katuparan na may mas higit na biyaya, dapat tayong magpakatatag sa ating pananampalataya. Mga kapatid, higit ang biyaya sa atin ng Diyos upang hindi tayo magpabaya sa ating pagsunod. May biyaya siya, kaya tayo sumusunod. At ang biyayang ito hindi kakarampot. Saganang biyaya sa buhay pananampalataya. Kaya tayo sumusunod sa Diyos. Ipamuhay natin ang pananampalataya sa magitan ng pag-asa sa biyaya ng Diyos. Ngayon na tayo ay nasa panahon ng katuparan, gawin mo ito, kapatid. Sa pangaral na ginawa ni Spurgeon tungkol sa tipan na nagkaroon ng katuparan sa pagdating ni Kristo, isa sa naging layunin ng dakilang mangangaral ay bigyan ito ng refleksyon sa buhay pananampalataya ng kanyang kongregasyon. Napakadakila ng katotohanan na ito. Kaya sinabi ni Spurgeon sa Metropolitan Tabernacle, huwag mong kalimutan sa iyong pananampalataya at itanim mo ito sa iyong puso. Ako man ay nasa itaas o nasa ibaba, ang Panginoong Hesus ay mananatiling pareho. Ako man ay umaawit o nasa pagbubuntong hininga, ang pangako ay totoo at ang nangako ay tapat. Ako man ay nakatayo sa taluktok ng kagalakan, o nasa ilalim ng lambak ng pagsubok, ang tipan ng Diyos ay nananatiling matatag at ang walang hanggang pag-ibig niya sa bawat tinubos ay mananatili magpakailanman. Mananatili ba tayong hindi apektado sa ating damdamin at hindi napupukaw ang ating pananampalataya? Mananatili ba tayo sa kawalan ng katapatan sa pagsamba? Mananatili ba tayo sa hindi pagsunod kung ganito kadakila ang mas mabuting tipan na siyang batayan ng mas dakilang paglilingkod ng tunay na tagapamagitan? Kaya kilalanin nating lahat na natupad kay Hesukristo kahit ang mga katotohanan tungkol sa higit na tungkulin ng ipinangakong tunay na tagapamagitan. Kaya sino man sa atin na hiwalay sa Panginoong Hesus, huwag kang manatili sa ganyang kalagayan, kaibigan. Huwag mong pabayaan ang mensahe para sa iyo tungkol sa pangangailangan mo para sa kaligtasan. At gusto ko rin magbigay ng aking paalala sa mga nananatili sa katigasan ng kanilang puso, sa paulit-ulit na katotohanan ng kaligtasan kay Hesukristo. Walang ibang paraan ng kaligtasan, si Kristo lamang, sapagkat kahit yung ating napakinggan na tabernakulo ng lumang tipan, yung mga ministeryo ng mga pari sa lumang tipan ay nagtuturo at inihahanda lamang tayo kay Hesukristo na siyang tanging paraan para sa kaligtasan. Huwag nating pabayaan yung ating mga sarili sa makasalanang kalagayan. Tumugon ka ngayon kay Hesukristo ng pagsisisi sa iyong kasalanan, pananampalataya kay Jesus na tumupad ng dakilang ministeryo bilang higit na tagapamagitan dahil siya lamang
ang tagapagligtas, kaibigan. Pagpalain tayo ng Diyos, tayo manalangin. Aming dakila at banal na Diyos, kami nagpapasalamat sa katotohanan ng iyong salita, na kung saan nagpaalala sa amin ang kadakilaan ng Panginoong Hesukristo, maging tungkol sa kanyang ginawa, sapagkat mayroon siyang dakilang gawain para sa aming kaligtasan. Kaya aming dalangin, Panginoon, nakasangkapanin mo ito para sa aming pananampalataya, sapagkat kami ay humaharap sa mga tukso ng kasalanan. Kami ay humaharap sa mga pagsubok at paghihirap ng aming buhay na sometimes nagdadala sa amin ng pagiging malamig sa pagsunod sa iyo. Aplikasyon na parang ritual at seremonyal ang aming mga ginagawa. Pagiging manhid ng aming puso sa Panginoong Hesukristo. Kaya meron kaming pangangailangan na patuloy na lumalim sa dakilang ginawa ng Panginoong Hesukristo at mayroon nito sa aming napakinggan. Siya ang katuparan ng mga tungkulin ng mga Levitang pari sa lumang tipan. Tulungan mo kami na higit na makilala ang gawa ni Kristo sa magitan nito. Napakinggan namin yung dahilan ng mas dakilang tungkulin ni Hesukristo, at iyan ay dahil sa mas mabuting tipan na kung saan natupad sa kanyang unang pagdating. Kaya dalangin namin, Panginoon, pukawin mo ang aming pananampalataya. Pukawin mo ang aming damdamin. Tulungan mo kaming maging matapat sa pagsamba sa iyo. Tulungan mo kaming maging masigasig sa pagsunod sa iyo bilang iyong lokal na iglesia. Dalangin din po namin, Panginoon, ang mga hiwalay kay Hesukristo. Dalhin mo sila sa katotohanan ng kanilang kaugnayan sa iyo na magbibigay sulit sa iyong paghuhukom at may kaparusahan sa kasalanan. At maunawaan nila, Panginoon, walang ibang kaparaanan kahit pa mga dakilang bagay sa lumang tipan, sa halip si Hesukristo lamang, dahil mga anino at kopya ito ng kanyang pagiging tagapagligtas at ng kanyang gawain para sa kaligtasan. Kaya dalangin namin, Panginoon, ang biyaya mo ng pagliligtas ay kumilos sa aming kalagitnaan. Tinataas namin sa iyo, Panginoon, ang mga bagay na ito at gawin mo at tugunin kami para sa kapurihan ng iyong pangalan, sapagkat dumadalangin kami sa pangalan ni Jesus. Amen.